Itong incoming political exercise natin sa Mayo ng 2025, midterm election. Pero ngayon ay napakarami ng mga nag-a-apply, nagpapile ng Certificate of Candidacy. Okay rin yan dahil karapatan naman nila yan eh. Ang tanong ngayon, sino ang maraming makukuhang suporta? Hindi lang sa national candidate, pati sa mga local. Sa kampo ng administrasyon ni Pangulong Marcos o yung kampo ng Duterte. Meron ba ba? Dito natin malalaman eh. Kaano kalakas ang Marcos administration para makuha ang majority ng mga local executive from councilor to governor, majority ng mga congressman, o majority ng mga senador this coming election sa 2025. Pag nakuha ng administration party ang majority ng mga posisyon na yan, ibig sabihin malakas na malakas ang Marcos administration. Okay? Pero pag hindi ito nakuha at marami pa rin ang mga taga-suporta ni Duterte ang nalagay, isang malaking wake-up call at hamon kay Pangulong Marcos at sa mga kalyado ng pamahalaan, especially sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, Marcos followers. Yun po yun eh. Ngayon, kung makikita natin na kakaunti na sa local, parang gano'n ang mangyayari. Kasi hindi lahat ng probinsya ay may kandidato si Duterte. Talagang marami dyan kakampi na ng gobyerno, pati sa national. So, ibig sabihin nito, mahina na at hihina pa ang Duterte camp kapag kakaunti ang nakuha nila o naipanalo this coming election. Kaya ating aabangan ito. Kasi ito pong midterm election sa 2025 sa Mayo, ilang buwan na lang. Ito yung bihikulo, tulay para sa mga national candidate, presidential at vice presidential candidate sa 2028. Malapit na yon. 3 taon na lang eh. Mahigit-higit na lang 3 taon. Presidential election na kung hindi mababagong salig ang batas. Kaya mahalaga itong midterm election sa mga political party at mga kandidato na nag-aambisyon sa presidential, vice presidential, yun nga po sa 2028. Kaya abangan natin ito. Maging marunong po tayo. Mapagsuri. Huwag kayong makukulitan sa akin. Lagi kong sinasabing mapagsuri, mag-aralin natin kasi tayong dapat masunod, hindi sila. Botante ang masusunod kung sino ang gusto natin at karapat-dapat base sa ating pagre-review at pagsusuri kung ano ang kanilang kakayanan at magagawa. Ayan, okay? So, Marcos supporters versus Duterte supporters, makikilala kung sino ang talagang may baluarte, may lakas, may followers this coming election. Any comment, reaction, please like, subscribe, and follow sa hindi pa dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions, at yung isang channel natin, MA Pinoy TV. Ayan. Ito tungkol sa Duterte, kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kasi napapansin ko may edad na rin si dating Pangulo. 80 ba siya o 79 years old? Minsan sa mga video lumalabas, may kung hirap talaga siya maglakad na. Ganong edad eh. So ako, at ito na may aking pananaw at opinion lang, palagay ko ang dating Pangulo dapat magpahinga na talaga sa politika. Nandiyan naman yung kanyang mga anak, hindi mga anak at apo na lang. Kung gusto pa ng mga Duterte, pero ang dating Pangulong Duterte, may edad na rin. Problema, pinipilit pa kasi ng kanyang mga alipores na tumakbo. Mag-senador, kung ayaw mag-senador, mag-mayor. Walang awa. Masyado niyong ginagamit. Hindi mo inaawa kay former President Duterte. Hirap na nga siyang gumalaw. Kasi may edad na nga. Baka nga may sakit pa yan. Hindi ko alam kung ano sakit. Pero siyempre, yung ganong edad, di naiwasan. May marami ng naramdaman. Bakit yung pinipilit? Bakit hindi kayo tumayo sa inyong sariling paa? Sa inyong sariling kakayanan? Bakit nyo kailangan gamitin si dating Pangulong Duterte? Tapos na yung kanyang karera. Di ba? Dahil nagpresidente na. Yun yung pinakamataas. Bakit laging pinipilit na patakbuhin pa sa Senado? Ano magagawa sa Senado? Hirap na nga. O kahit mayor. Siguro kung siya magpahinga na lang,
mag-relax na lang sa natitira niyang buhay at kung ano man ang kanyang kayamanan ngayon, edi i-enjoy lang niya. At yung kanyang anak at mga apo na lang ang pumasok sa politika, okay lang yan. Ang isa kong namimilit niya, kung di ako nagkakamali, si Sal Panelo eh. Parang ayaw niya yata talaga ng dating Pangulong Duterte mag-senador, pero sabi niya, dapat daw mag-mayor. Ano ba yan? Bakit ba pinipilit niyo? Alam mo, isang tao, pag pinipilit, mahirap. Dapat voluntaring siya yung magkaroon ng idea kung ano ang kanyang plano. Pero kung pinipilit ng mga nakapaligid sa kanya or ini-influensyahan, so ibig sabihin niya, gagamitin lang. Bakit niya masyadong ginagamit ang dating Pangulo? Hayaan niyo magpahinga na at mag-enjoy sa kung natitirang buhay niya. Kasi wala namang pwedeng patunayan pa dahil naging Pangulo na, di ba? Tapos na yon. At saka nagsalita na nga nung meeting nung kanilang partido na wala siyang nakikitang problema kay Pangulong Marcos, tutulungan daw niya. Wala siyang nakikitang butas para sirain ang gobyernong ito. Although marami siyang sinabi before, pero binawi na yon. Ngayon sabi niya, tutulungan ang gobyerno. O di ba tama yon? Ibig sabihin, tutulong siya sa gobyerno, gusto niya manahimik na lang. Bakit gusto niyong patakbuhin pa sa posisyon? Wala kayong awa talaga. Talagay ko, ang mayroong personal at political interest yung mga nag-a-advise kay dating Pangulong Duterte. Yung mga nanggagamit kay Pangulong Duterte, dating Pangulo. Yan ang aking observation at opinion. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Okay? Samantala, nako, talagang ito kayang mga gustong, yung mga nag-a-apply ng maging konsihal, vice mayor, mayor, governor, vice governor, congressman, senador, talaga ba sila maglilingkod o maghihiganti lang? May kaaway sa may nakalaban sa politika before, may nakalaban sa kung sino man, kaya sila tatakbo para maghiganti. O talaga bang gusto nilang maglingkod sa bayan? Sila ba tumatakbo lang para maghiganti? O gusto lang talaga, sila ba meron talagang alam, may kinalaman at may gagawin sa tinatawag na good governance? Yun ang importante, good governance. Nasa puso. Ang kakayanan at trabaho sa mga nag-a-apply at nagpapile ng Certificate of Candidacy sa anumang posisyon. Kaya ko ito sinasabi kasi nakakagulat, padami ng padami. Araw-araw ang dami nagpapile. Isa Senado lang 12 lang kailangan, mahigit na 30 na yata O diba, 3 araw pa nakakaraan, pang-4 pa lang ngayong araw na ito. So, ibig sabihin, bago matapos hanggang October 8, napakaraming kandidato sa local and national position. Lahat ba'y sila'y maglilingkod? Meron ba silang kakayanan? O sila'y magpapasarap lang sa buhay? Ay, yan ang tanong natin, Reaksyon, comment? Ayaw ko na ipakita kasi, alam nyo kasi pag itong mag-i-eleksyon, ugali ko naman style sa aking pagbablog, ayaw ko masyadong pakita ng ibang mga video. Una, ayaw ko ng copyright. Pangalawa, baka maging publicity lang. Kasi sa panahon ngayon, good or bad is still publicity sa mga politiko. Ayaw ko ng paggamit sa ganun. Kaya sasabihin ko na ng pangalan, pero ipakita pa yung mga gimmick nila sa mga video na sumasayaw, marami silang hatak, marami silang mga naka-uniforme pa, hindi ko ugali yun. Ayaw ko magpagamit sa ganyan. Sasabihin ko na lang. Kasi ako naniwala, mas gusto ng nanonood, yung totoong marinig, hindi yung propaganda, gimmick ng mga politiko. Sawan-sawa na tayo sa gimmick. Hindi kailangan ng gimmick. Kailangan seryoso. Paglilingkod mula sa puso para sa bayan. Please like, subscribe, and follow.